Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, niyanig ng magnitude 7.5 na lindol ang Davao Oriental pasado alas 9 ng umaga kanina. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicenter ng lindol 44 na kilometro timog silangan ng bayan ng Manay. Asahan daw ang posibleng pinsala at aftershocks. May itinaas din na babala ng tsunami ang PHIVOX para sa mga nakatira malapit sa dagat. Hingi na po tayo ng update sa sitwasyon sa Davao Oriental mula kay Governor Nelson Dayang Hirang. Live po kayo rito sa Balitang Hali. Sir, good morning. Yes po, good morning po, good morning. Kamusta po ang Davao Oriental? May mga naitala na ho ba tayo na mga damages at may mga evacuation centers po ba tayo ngayon na inaasikaso? So far meron ng mga ilang mga na-damage na mga structure. The rest is ongoing pa ang assessment namin and meron na kaming confirm dito sa City of Mati isang casualty. May casualty, ilan ho? Isa, nabagsakan siya ng part ng bahay. I see. At yung communication po natin, okay pa ba? Yung ating pong mga pantalan, yung ating pong airports? Okay, so far okay pa po. How about yung ating pong kuryente, linya ng kuryente at water So supply? far may mga part kami na may mga landslide na, may mga part kami wala ng ilaw. No? So ongoing pa rin ang assessment po namin until now. Okay, Governor, ano po yung mga lugar na kasalukuyan po na abala po kayo, lalong-lalo na dun sa area siguro, kasi may mga pinapakita tayong video na mga nasa eskwelahan na mga bata. Ano ho ang sitwasyon ngayon? So far nag-declare na po tayo na walang pasok sa lahat ng government offices including government school, no? Meron ng mga hospital na hindi na muna namin pinapasukan dahil delikado na while ongoing ang assessment. Evacuate muna namin yung mga pasyente. May mga ibang structure rin na may mga damage na patuloy pa rin ang assessment namin. Didetalye lang ho tayo doon sa casualty o yung namatay po. Sabi niyo ho kanina, ito'y nabagsakan ng pader sa kanilang bahay. Yes po. Saang lugar nga ho po mula ito? Sa Mati City. Ay identified na ba kung ito ho ba ay babae, lalaki, ano ho ang ilang taon na ito? So far hindi ko pa na-identified pero may edad na po. Opo, yung po bang Gov, yung inyong mga struktura, sabi nyo, marami ho ang na-damage. May mga ospital ho ba na na-damage din? Kamusta ho yung mga nandoon na mga pasyente? Dati pa, syempre, kailangan po bang ilabas din sila, no? Para sa kanilang safety? Meron tayo so far, may damage na malaki ang probinsya, district hospital sa municipality of Panay. I-evacuate na muna lahat ng pasyente. No, while ongoing ang assessment, kasi hindi na muna pwedeng gamitin talaga yung hospital. I see. Pero yung mga dumarating ho, ngayon, marami-rami ho bang dumarating? May mga nasugatan ho ba na idinala ho sa mga ospital? Marami-rami na rin po. Ano ho yung mga karaniwan na sugat po na natinamo nila? Yung mga nahulugan po ng mga bagay-bagay, yung iba nag-collapse. Okay. At sa unang pagkakataon lamang po ba ito, Governor, na nangyari yung ganito pong kalakas na 7.6 na magnitude na lindol? Kasi po ang ating pong pagre-research noong 2023, no? 2023, nangyari rin ho ito dyan sa may area naman ng Hinatuan. Tama ho ba yon? Yes po. Pero so far sa Davao Oriental, ito ang pinakamalakas po. Opo, sa Davao Oriental din po yun eh. Pero ito ho, ngayon lang ito sa inyo pong bayan. Talagang ganito ho kalakas. Ngayon lang po. Yung Hinatuan is part of Surigao po, okay. That province of Davao Oriental. Pero ito po ba yung sa evacuation center nyo sa area po ng mga, syempre sa Dalampasigan po, kamusta po yung inyo pong ginagawang efforts para siguro mapa-evacuate muna dahil may tsunami warning po? May ongoing na home evacuation. Okay, kwentuhan niyo po kami kung po pwede po, Governor. Alam kong medyo busy pa ho kayo ngayon sa pagtanggap po ng mga reports, pero baka meron na ho kayong mga experience po mismo, kayo po mismo. Ano ba ho, gaano kalakas itong 7.6 na lindol na ito? First time ho namin, kaya pili namin talagang malakas na yung 7.5 or 7.6, no? But anyway, ongoing po ang assessment namin, tatawag lang po ako later on.
Alright, hindi na ho namin kayo sustorbohin at magpapasalamat po kami at magdarasal sa inyo pong kaligtasan lahat dyan sa Davao Oriental. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan po naman si Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang na nagbigay po sa atin ng update. Samantala, kuha naman po tayo ng impormasyon sa PHIVOX tungkol pa rin po sa magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Kausapin po natin si Supervising Science Research Specialist Angelito Lanuza. Welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes po, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po at medyo super busy tayo ngayon dito Opo, sa ating data receiving center. Opo. We understand, sir, pero saglit lamang ho. Baka may latest na po tayo dito sa 7.5 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Ito ho ba ay bagong fault? Saan ho ba ito nakita? Ay, hindi po. Yan nga po yung source natin ng actually, yung madalas na, kagagaling ko lang po dyan sa Manay, no? So, this is basically the source of the biggest one, no? Ito kasi along the Philippine Trench po ito. Hindi po ito bago. Ito po yung inaasahan natin talaga na kayang magdulot po ng malaking lindol. In fact, nandyan din po sa lugar yung largest earthquake natin na in 1924, April 21. Yeah, pero although mas malapit po siya sa Mati. Sa history natin, sabi nyo nga, nandyan ho nang galing sa Philippine Trench, no? Yung malakas na lindol. At napansin din ho natin, sunod-sunod po sa iba't ibang area sa mga probinsya ang nagkakaroon po ng lindol. Wala naman ho itong connection sa isa't isa, yung kanilang hong paggalaw. Wala po. Parang, kanina nga nag-iisip ako parang noong 2021, parang, ewan ko lang this is just a coincidence. Nagkakaroon ng tigisang Luzon, Visayas, Mindanao. Pero this is purely coincidence po, no? Ang masasabi ko po dyan sa may Manay, Davao Oriental po, talaga po kasi yan yung pinaka-seismically active natin po. So kung titignan po natin yung seismicity natin, no, from the 35 earthquakes per day po, talaga pong hindi mo makikita yung Davao Oriental Natatabunan siya talaga ng maraming earthquake epicenters. It only means na talaga pong number one source natin po ng earthquake yung sa may Davao Oriental. Okay, pero ito hong sa Davao Oriental, sinasabi na ito na ho ba yung parang area na talagang mas makakaranas po after this, yung mga yung tsunami warning, sabi nyo nga. Kamusta po? Hanggang kailan ba natin yan nakataas? Okay po, yung tsunami warning po, ito maganda po, gagaling ko nga sa Manay, mga few months, na Davao Oriental po, kasi kinabitan po natin sila ng tsunami early warning system for the past 2 years po. Ang latest nga yung Manay. Kaya this is a challenge for Manay po kung na-implement ba nila yung ginawa nilang evacuation plan. Now, to talk about that tsunami threat po, usually po, it will not last long to wait, no? Kasi ang estimate po natin dyan na arrival time is in less than 10 minutes po. So, kung nagkaroon po ng tsunami kanina, kumbaga, dumating na po ron sa kanila. Kaya yun po yung tinuturo natin sa mga coastal communities na ang number one natural sign po should be a large earthquake or a minimum of magnitude 6.5 is actually tsunami-genic po. So, medyo kampante po ako sa Davao Oriental kasi we have already capacitated most of the LGUs dyan in terms of tsunami evacuation. Ilang aftershocks na po ang naitatala sa ngayon? Aftershocks, ilan na? Sorry po sige po, okay lang po, live naman tayo. Ilan na ang aftershocks natin dyan? Okay po, so far po kasi, siguro nasa hundreds na po yan, no? Kasi 1 hour pa lang Ganun naman po kadalasan yan. Sa ngayon po, nagbibilang pa lang kasalukuyan from our Mati station, which is the nearest seismic station in the area po. Okay. Nakita ho natin yung damage noong September 30 quake sa Cebu. 6.9 lamang po yun. Apo. Ito ho 7.6. Marami ho ang nagkukumpara na baka mas grabe dyan sa Manay o dyan sa may epicenter po mismo ng lindol. Yung mga damage or mga, sabihin na natin, yung mga nagkaroon po ng problema dahil doon sa lindol na ito napakalakas. Ano po ba ang ating masasabi tungkol dyan?
Opo. Basically, malakas po talaga yung 7.5, no? It's almost kasing lakas po siya nung 1990 earthquake, no? 7.8 yung 1990 earthquake eh. Yes. Ang nangyari lang po dito, hindi ko naman, kagandahan? Medyo may kalaliman ng konti po yung kanyang depth. Okay. Tapos po, medyo 44 kilometers naman po nasa dagat. Ano po? Aha. So, kaya siguro po, yun ay mga factors. Kumbaga, hindi ko naman po sinasabing walang damage, pero sa ngayon po kasi, mahirap pa kami mag-confirm, wala kami masyado nakokontakt doon. Aha. But, we are assuming na baka nga po meron, at least for the poorly built, no? Yes. Poorly built structures. At Okay. saka, yun nga po, the way I look at Davao Oriental po, marami po talagang prone doon to damage, no? Mga substandard houses. As I have mentioned, it was my privilege po na kagagaling ko lang doon sa lugar. For this purpose, capacitating each community po how to evacuate from tsunami. Okay. Pati yung tinuro po natin dyan, pati po yung timing. Opo. Tinuro po natin sa lahat ng communities na pag nagkaroon ng ganitong earthquake, ay in few minutes, kaya kayo po ang magde-decide. Nako. Ganun po ang turo natin sa local Oo. tsunami. At very fresh pa ho pala yung turo ninyo, ano? At Opo, nasubukan agad, no? Opo. Ang kanilang kahandaan dyan. Pero highly populated po bang maituturing itong area po ng Manay? Opo, malaki-laki po yung ano niyan yung population. In fact, parang more than 10 coastal barangays ang aming kinapacitate diyan. So marami pong nag-participate last June. At ino-urge po namin sila na iposte sa bawat corner ang kanilang mga at least evacuation map para po pati mga bisita alam where to go should a strong earthquake like this ay maramdaman po dun sa lugar. Malaki pong isa po, next po siya sa Mati na pinakamalaki. I see, no? okay. Na, in terms of population. So, kung ganyan, highly developed na rin ho yung area, maraming mga buildings na rin, ano? Nakikita okay. ho natin. Wala pa naman po Wala pa. namang mga high rise. Ang nakita ko doon siguro mga nasa 3 to 4 stories pa lang po sila eh. Pero in terms of population po, may kalakihan po kasi ang Manay. Oo. May kalawakan, no? Kaya naging paborito na rin natin yung Manay kasi marami tayong experience diyan. Okay. Like yung May 17, 1992 earthquake, no? Okay. Bata pa ako nung kay Pibok. Opo. Meron po yan. Diyan. Again, nagbabalikan ko lamang ho yung sinabi niyo dahil ang gumalaw ay Philippine Trench. Yung po Apo. bang, nabanggit niyo rin ho kasi yung the big one, may connection ba ito dito ho sa sinasabing trench Wala din? po. Wala naman. Wala Okay. po. Magkakahiwalay po sila na, di ba, kung titignan po natin sa mapa natin, ang mga fault and trenches parang guhit, no? So, in fact, hindi naman po yan gumagalaw ng buuan. Ano na po yun. Hindi po yun mangyayari. Okay. Kaya ang ginawa po natin kay Philippine Trench, segment natin siya. So, my only point po, since hindi naman magkakadugtong yung mga guhit na yan, if we take a look at the map po, so wala po silang kinalaman sa isa't isa. Okay. At siguro magandang paalala natin dahil sigurado marami na naman ho ang magpapakalat ng Opo. maling Ayan. impormasyon. Mabuti ho manggaling na po sa inyo, Sir Angel Lito, no? Hindi ho talaga po pwedeng i-predict ang lindol, hindi ho ba? Tama po, pero meron po tayong magagawa kahit na 5 minuto pagdating sa tsunami. Sige Ano po. Yun lang po. So, yan po, dyan na rin po sa area na nanggaling yung confusion dati na gawa ni Chona May, no? Nawala si Chona May, hinanap. Ayun, nagganon po talaga, madaling maapektuhan po ang bawat individual if hindi po nila naiintindihan kung paano nagkakaroon ng tsunami at nagkakaroon po ng lindol. Ako po ay natutuwa dahil magpasa hanggang sa Surigao del Sur, kagagaling ko lang po last week, doing the same. So, this is basically a proof ng mga napag-usapan na natin dyan sa mga lugar po sa Eastern Border of Mindanao. Magagaling ko lang din po sa Surigao del Sur sa Tandag, doing the same. So, para pong nire-reinforce po yung ginagawa nating paghahanda at yung hindi pagpaniwala sa mga kumakalat na mali. At least po, mga totoo po yung mga pinag-usapan natin nung nakararaang linggo at nakaraang buwan po. Okay. Yan. Kaya,
Yun po, Paalala. siguro itong mga nangyayari is just to reinforce na gawin na po natin talaga po yung ating tsunami evacuation plan. Yun po sa earthquake naman po kasi, yung mga what to do lang po ang tangi natin pwedeng gawin, no? Sabi nyo nga po, wala naman nakaka-predict ng earthquake, pero ang isa pong napipredict natin, yung possible impact po ng aabutan, maapektuhan dito sa mga lugar na to na Eastern Board of Mindanao. Marami po tayong ginawang pag-aaral, training and all para po sa kaligtasan ng bawat individual at mamamayan sa lugar na yan. Alright. Marami pong salamat at hindi na ho namin kayo papatagalin pang storbuhin. Sir, thank you very much. for the Maraming update. salamat, Ma'am Connie. Yan po naman si FIVOC Supervising Science Research Specialist Angelito Lanuza. Isa pa hong mainit na balita ito, ipinatigil ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lahat ng road reblocking sa bansa. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ni Dizon na effective immediately ang utos. Ang exemption lang daw dyan ay kung sira na talaga ang kalsada. Pero bawal yung mga maayos na, titibagin pa raw. Ire-review naman daw ng kagawaran ang guidelines para sa maintenance works ng mga water concessionaire. Ang iba pang detalye kaugnay sa utos na yan, ihahatid namin maya-maya lang. Ploy, ngayong Oktubre ang pagdinig sa flood control projects ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Acting Chairman Erwin Tulfo. Ang listahan naman ng nabistong mahigit 400 ghost flood control projects hawak na ng Independent Commission for Infrastructure. Balitang hatid ni Joseph Morong. Halos 2 buwan na nakakaraan mula ng unang mag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Umunay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Mula noon, 8,000 proyekto na ang sinuyod ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at mga pulis at sundalo sa buong bansa hanggang nitong October 6. Ayon sa DPWH, 421 rito ang nakumpirmang ghost o guni-guni lamang na flood control project. Karamihan sa mga ito nasa Luzon pero meron ding nasa Visayas at Mindanao. Di pa binanggit ang kabuang halaga ng mga proyekto. Yung involved, same mga contractors din? Nandun sila. Nandun, sa top 15, sir. kasama sila doon. Pero meron din iba kasi madami yan eh. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya doon. Puntahan natin yan. No? Validated na rin naman itong mga to. No? Sa malaking bagay yon. But it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. Nakaatang ang inspeksyon kay bagong ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Asurin Jr. Aminado si Asurin, kahit isang proyekto ang kanilang mapuntahan kada araw, aabutin pa rin sila ng mahigit 1 taon sa pag-iinspeksyon. Hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-i-inspect doon at magpa-validate. Madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. No? Kasi ghost nga. No? Wala nang, hindi na mahaba yung yung case build-up nun. Ngayong buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. Siguro po sa October 22, 23, somewhere around there po. E nakita ko pong medyo maluwag-luwag, around 23, 24, mga 26, 27, ganun po. Kasi po ngayon, busy po yung mga ibang kasamahan ho natin sa mga budget hearing po, kanya-kanya. Iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co na naging chairman ng House Committee on Appropriations. Si Speaker po kasi invitation lang po dahil meron po tayong interparliamentary courtesy po. So, it's just an invitation. Pero si Saldi ko siguro pwede na pong imbitahan. Pag hindi po sumagot, pwede na pong padalhan po na sa pila. May naisip ding paraan si Tulfo para mapabilis ang investigasyon. Sabi nga ng DPWH, parang 4,000 po yata or 8,000 na flood control projects throughout the country. So,
napakadami po. Siguro ang gagawin ho natin, pag nahagip ka, may flood control ka, kailangan i-certify po ng DPWH, ng COA, na yung flood control mo talaga na-execute na hindi siya substandard at hindi siya ghost. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman pinag-aaralan ng pagpapatupad ng limit sa mga fund transfer para maiwasan ang paggamit ng pera sa mga illegal na aktibidad. Pinag-aaralan din kung pwedeng tanggihan ng mga bangko ang mga kaduda-dudang withdrawal. Bago ito, na-question sa pagdinig ng Senado ang pagpayag ng isang sangay ng Land Bank na mag-withdraw ang isang private contractor ng halos kalahating bilyong pisong cash sa loob lamang ng 2 araw. Nauna nang sinabi ng Land Bank na sumunod sa proseso ang mga withdrawal. Inautorisa rin daw ito ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Now we have a threshold on how much cash can be withdrawn. Now there will be a threshold on transfers in general. Could be cash, could be digital. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, may mga bagong hepe ang ilang government agencies. Itinaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Vigor Mendoza II bilang bagong chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang iiwang posisyon sa Land Transportation Office pupunuan ni Special Envoy on Transnational Crime, Marcos Lacanilao. Ang dating chairperson ng LTFRB na si Teofilo Guadis III uupo bilang chairperson ng Office of Transport Cooperative. Nilinaw ng Philippine Ports Authority ang issue sa umano'y overpriced body-worn cameras na kanilang binili noong 2020 at 2021. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay PPA General Manager Jay Santiago, 168 million pesos ang kabuang presyo ng procurement. Anya, hindi dapat hatiin ang halaga sa halos 200 units lamang. Kasama na rin kasi sa presyo ng procurement ang nationwide surveillance connectivity, servers, training, software at system integration. Dumaan din daw sa tamang proseso ang bidding para sa proyekto. Ayon kay Santiago, nakatutulong ang proyekto para maiwasan ang pangingikil at iba pang insidente sa mga pantalan. Bukas din ang PPA sa anumang audit o review. Ang paglilinaw ng PPA sa issue ay kasunod ng pagbusisi ng Senate Committee on Finance sa budget ng Department of Transportation kahapon. Binaha ang ilang lugar sa Cebu kasunod ng malakas na ulan. Sa Konsolasyon, naantala ang biyahe ng ilang motorista matapos umabot sa kalsada ang tubig mula sa bundok na sinabayan pa ng high tide. Umapaw rin po sa kalsada ang tubig mula sa spillway sa Valencia Extension sa Carcar City. Dahil dyan, nahirapang makatawid ang mga estudyante at mga guro mula sa isang paaralan. Malakas na agos ng tubig din ang bumungad sa mga residente sa barangay Magsipit. Walang naitalang nasawi sa mga pagbaha roon. Binaha rin po ang ilang lugar sa Minglanilla. May mga natumba pang ang puno na sumabit sa mga kable ng kuryente. Binaha rin ang ilang lugar sa Zamboanga kasunod ng malakas na ulan. Sa barangay poblasyon sa Siocon, Zamboanga del Norte, nagmistulang ilog ang ilang kalsada. Ang tubig pumasok na rin po sa maraming bahay. Sa Zamboanga City naman, pahirapan sa pagtawid ang mga motorista dahil din po sa pagbaha. Ang ilan pang namatayan ng makina dahil po sa taas ng tubig. Para tulungan ang mga apektadong pasahero, naglungsad po ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Pag-asa, epekto ng Intertropical Convergence Zone ang naranasang pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Mga kapuso, wala na pong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, bandang alas 11 kagabi nang lumabas ng PAR ang Tropical Storm Kedan na may international name na NACRI. Ilang oras lang ang itinagal nito sa Philippine Sea mula nang pumasok ito sa PAR kahapon ng hapon. Sa ngayon, namataan ang nasabing bagyo 1,300 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dakong alas 8 naman kagabi, nasa labas na rin ng PAR ang LPA na nabuo kahapon ng umaga, malapit sa Palawan. 370 kilometers ang layo ngayon ng LPA west-northwest ng Pag-asa Island. Nagpapaulan pa rin po sa Southern Luzon ang trough ng nasabing LPA.
Southwesterly wind flow naman ang iiral sa Visayas at Mindanao. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng Luzon pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Asahan ang biglaang ulan na may pagkulog-pagkidlat. Tatagal ang nasabing babala hanggang alas 10 mamayang gabi. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang isang rider ng motorsiklo matapos siyang masalpok ng isang SUV sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, anong nangyari? Connie, ayon sa pulisya, nag-overtake ang SUV sa isang jeep kaya nabangga ang motorsiklo. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagtilapon ng dalawang sakay ng motorsiklo matapos na mabangga ng SUV. Hindi umabot ng buhay sa ospital ang rider habang sugatan ang kanyang angkas. Damay din ang nakaparadang motor at pick-up sa gilid ng kalsada. Ayon sa pulisya, negatibo sa alcohol breath test ang driver ng SUV. Nakikipag-usap na raw ang driver ng SUV sa pamilya ng mga biktima. Wala pang pahayag ang driver at ang kaanak ng mga biktima. Update po tayo sa sitwasyon sa Davao City kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. At may ulat on the spot, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Connie, 9:44 ngayong umaga natin naramdaman ang pagyanig ng 7.5 magnitude na lindol dito sa Davao City. Agad na nagsilabasan ang mga tao mula sa mga gusali matapos ang malakas na lindol. May hinimatay na isang worker sa isang condominium dahil sa matinding takot ang mga occupants at staff naman ay agad-agad na lumabas. Ang ilan ay nakapaapang tumakbo habang lumilikas. Nagsuspende na ng klase at trabaho ang lokal na pamahalaan upang magsagawa ng rapid damage assessment sa mga infrastruktura at mga pasilidad sa lungsod. May nakuha tayong informasyon, Connie, na may estudyante na nasugatan sa isang paaralan dito sa Davao City. Kinukumpirma pa natin yan sa CDRRMO. Yan ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa'yo, Connie. Yes, Jandy, sa nakikita natin sa video, no, talagang naglabasan na yung mga tao sa iba't ibang mga gusali. Sabi mo nga, ano yung sitwasyon ngayon? Kalmado na ba? O talagang nananatili pa rin sila magpahanggang sa ngayon sa labas ng mga kani-kanilang gusali dyan? As of this hour, Connie, no, nakikita pa rin natin yung kaba at yung takot mula sa mga tao dito sa Davao City. At dahil nga nagsuspende na ng klase at ng trabaho, medyo naka-experience lang, no, ng moderate to heavy traffic dahil nga nagsiuwian na yung mga empleyado at saka yung mga estudyante. Yung mga nagtatrabaho sa mga BPO companies, yung mga call center agents ay nasa labas pa ng kalsada. Ang iba naman ay dahan-dahan ng umuwi sa kanilang mga sakay. Meron ba tayong napaulat na mga na-damage na mga properties o area kaya dyan? May mga nasaktan ba? O kasi yan talaga yung syempre ayaw natin sanang mangyari at mabalita, pero baka meron ka ng update kung meron man. Yes, Connie, tinatanong natin yan sa CDRMO. Sa ngayon ay wala pa tayong tugon na natatanggap. At may nakuha tayong informasyon na sa isang college, sa isang paaralan dito sa Davao City, sa Maymatina, merong mga photos na silabasan ng mga duguan ng mga estudyante. Pero kinukumpirma pa natin yung Connie, at may informasyon na may mga ilan na nasaktan. Pero sa ngayon, hindi pa natin makuha yung reply from CDRMO kasi busy pa sila sa kanilang mga rapid damage assessment. Makikibalita kami muli sa iyo, Jandy, kung meron ng information about this incident na sinasabing kumakalat dyan, na may mga nasugatan. Maraming salamat Jandy Esteban. At ingat kayo dyan. Samantala, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektado ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Sabi ng Pangulo, makikipag-ugnayan ang national agencies sa mga lokal na pamahalaan na niyanig ng lindol para magpalikas po ng mga residente. Ikakasa naman ang search, rescue, and relief operation sa mga naapektuhan ng lindol kapag ligtas na itong gawin. Inihahanda raw ng DSWD ang food packs at iba pang mahahalagang relief items. Handa rin daw magbigay ng medical assistance ang Department of Health.
Paalala ng Pangulo sa ating mga kababayan na lumipat sa mataas na lugar, lumayo sa mga dalampasigan at sundin ang utos ng mga otoridad. Naramdaman din sa Cagayan de Oro City ang tumamang magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Mga kapuso, si Cyril Chavez ito ng GMA Regional TV. Andito tayo ngayon sa Cagayan de Oro City kung saan naranasan ang isang malakas na lindol na nagmula ang sentro nito sa Manay, Davao Oriental. Dito ngayon mga kapuso, sa may likuran ko, ikita natin ang ilang mga empleyado ng isang hotel at ng malaking mall na ito ang hindi pa pinapapasok ng management. Ito'y matapos ganigin ng magnitude 5.9 ang Cagayan de Oro City at ayon sa CDRRMO ay nasa intensity 4 ang naramdaman ng lungsod. Ngayon, ilang mga mall goers, mga estudyante at mga tenants ng establishmentong ito, itong mall na ito sa may downtown area ay hindi muna pinapayagang pumasok. At may inilagay na rin ang management ng mall na isang tent dito together with may mga first aid kits silang ginawa rin para masiguro kung may mga mall goers ba o mga tenants nila na na-injured dahil sa nangyaring paglindol. Ito may incident command center din sila. Tinitingnan nila ngayon ang sitwasyon dito. Kikita natin may mga senior citizen rin na inilalabas papalayo dito sa building na ito. So ngayon sinusuri pa ng management ng mall at ilang authorities ang integrity ng building na ito. So tuloy-tuloy ang evaluation na ginagawa ngayon and hihinga natin ang pahayag ang CDRRMO ng Cagayan de Oro City kung may mga major infrastructure ba dito sa lungsod ang nasira dahil sa malakas na paglindol na nangyari ngayong umaga. Mula sa GMA Regional TV, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Tungkol naman sa lindol na nangyari dyan sa Cebu, lumalaki raw ang mga bitak sa lupa sa bayan ng Tabogon na lumitaw kasunod nga po ng magnitude 6.9 na lindol doon noong September 30. Cecil, bakit daw lumalaki? May eksplanasyon na ba? Connie, hinala ng mga residente ay dahil yan sa mga aftershock ng lindol. Kwento ng isang residente ng Barangay Tapul, maliit lang noong una ang bitak sa lupa hanggang sa umabot na sa loob ng kanilang bahay. Dahil dyan, hindi na muna sila pinayagan ng MDRRMO na manatili sa bahay. Ayon sa MDRRMO, sinusuri na ng PHIVOLCS at DOST ang mga bitak sa 3 barangay, pati ang mga landslide area sa 7 barangay. Hanggang ngayon ay may mga nahuhulog pa rin daw na malalaking bato mula sa bundok. Dahil sa banta ng peligro, hindi muna pinadaraanan ng ilang kalsada at patuloy na minomonitor ng mga otoridad. Eto na po ang beep 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 sa mga motorista. Posible nang magka-rollback sa diesel matapos po ang 7 sunod-sunod na linggong taas presyo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 54 centavos per liter ang nakikitang bawas presyo sa diesel. May posibleng rollback din na 17 centavos per liter sa gasolina at 47 centavos per liter sa kerosene na 7 linggo na rin pong tumataas ang presyo. Posible pang magbago yan, depende sa kalakalan ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, nakapagpapababa sa presyo ng krudo sa world market ang nakikitang oversupply at ang kasunduan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas na itigil na ang bakbakan. Naramdaman din ang lakas ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental sa gitna ng Maritime Interagency Exercise sa Davao Fishport Complex sa Davao City. Ang mainit na balita hatid ni Argel Relator
ng GMA Regional TV. Nagsasagawa ng Maritime Interagency Exercise dito sa Davao City nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Lang, so good. Nahinto ang exercise at agad na nag-evacuate ang mga sumaksi. Kabilang na si OCD-11 Regional Director Edna Dayaghira. Nag-iyakan din ang ilang residente dahil sa takot. Pinakalma naman sila ng mga emergency responder. Ayon sa initial informasyon mula sa OCD-11, may mga danyo sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kasunod ng lindol. Relax lang, relax. At labiya. Sa ngayon ay napapatuloy pa ang pangangalap ng impormasyon kung may mga naitalang danyos kasunod ng malakas na pagyanig. Yan ang latest mula rito sa Davao City. Ako si Ori Chil, relator ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Update naman tayo sa General Santos City kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. At may ulat on the spot si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren? Yes, Connie, rumesponde ang mga otoridad sa isang paaralan matapos makaranas ng paghihilo ang ilan sa mga estudyante. Nakalikas sa isang ligtas na open ground sa isang kalsada ang mga estudyante. Ang ilang guro at estudyante nahilo, meron ding nahimatay. Agad na rumesponde ang mga medical team para dalhin sila sa ospital. Nadatna ng news team ang mga PNP personnel ng General Santos City Police matapos nagsilikas patungo sa harap ng headquarters. Kung sa ngayon, pansamantala mo nang inansela ng MDRRMO ang mga klase dito sa General Santos City habang nagpapatuloy ang assessment kaugnay sa epekto ng nasabing lindol. At yan muna ang latest dito sa Gensan. Connie? Yes, Efren, makikibalita lang tayo. Sa ngayon ba, kamusta ang senaryo dyan? Nakakaramdam pa ba kayo ng mga aftershocks kaya? Yes, Connie, sa ngayon wala pa tayong nararamdaman na mga muling pagyanig. Pero base sa ating observation ngayon, yung mga mag-aaral parang normal na, balik normal na ang status ngayon dito sa mga ilang lugar dito sa General Santos City. Yes, what about yung mga ospital, Efren? Kamusta? Napupuno ba dahil sa mga, sabi nga, di ba maraming mga nahilong bata? May mga sugatan ba ng dahil din sa lindol na dinala doon, Efren? Yes, Connie, sa pagroronda namin kanina, may mga nakita kaming mga pasyente ang nasa labas ng ospital at bukod dyan, nagronda din kami sa ilang pang mga establishmento dito sa Gensan tulad ng mga mall. Makikita natin na may mga tao o mga nagsilikas para makaiwas. Pero sa ngayon, inaalam pa natin kung meron mga nasugatan o parang naging dahil sa epekto ng lindol dito sa Gensan. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan. Efren Mamak ng GMA Regional TV. Detalye po tayo sa mainit na balitang ipinatigil naman ng DPWH ang lahat ng road reblocking sa bansa. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, pag may nakita raw kayo nagbabakpak pa ng kalsada, lalo na yung ayos naman pero sinisira, i-report nyo raw sa Facebook pages or social media pages ng DPWH dahil effective immediately, suspendido muna yung lahat ng road reblocking project sa buong bansa. Ang sabi kasi ni Secretary Vince Dizon, posibleng may anomalya o korupsyon din, pati sa mga pagsasaayos ng mga kalsada. Sa press conference kanina, ipinakita ni Secretary Dizon ang picture ng isang kalsada sa Bukawi, Bulacan na mukhang ayos naman daw pero binakbak ng mga taga-DPWH. Agad yang ipinatigil ni Dizon at ipinaayos para hindi makaabala sa mga motorista. Binigyan ng show cause order ang district engineer na nakakasakop sa Bukawi para pagpaliwanagin kung bakit ba yun binakbak. Sabi ni Dizon, exempted sa suspensyon ng mga pagbabakbak ng kalsada
na ang dahilan ay kailangan ayusin ang mga sirang drainage at tubo ng tubig. Maglalabas daw sila ng department order na gagawin ng transparent ang mga road reblocking para ipaliwanag sa mga tao kung bakit ba talaga kailangan bakbakin ang isang kalsada. Babala naman ni Dizon sa mga tauhan ng DPWH, huwag iwanang nakatiwangwang ang mga sinuspinding road reblocking project, kung hindi tatanggalin sila sa trabaho. Inanunsyo rin ni Dizon na iba pang reforma sa DPWH. Ineengganyo ng sumali ang mga sibilyan o civil society organization sa pag-audit at pag-monitor ng mga DPWH project mula sa bidding hanggang makumpleto ang isang proyekto. Maglalabas din daw si Dizon ng mas matinding parusa kapag hindi nasunod ang mga flood control project policy ng ahensya. Nakatakda naman daw pumirma ng Memorandum of Agreement ang DPWH kasama ang AMLA o Anti-Money Laundering Council, Insurance Commission at Philippine Competition Commission para mas mapabilis ang pagbawi ng pera ng taong bayan mula sa mga maanumalyang flood control project. Sang-ayon naman ng DPWH sa mungkahi ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na ibaba ang level of threshold o yung pondo ng isang proyekto na pwedeng aprobahan ng mga regional director at district engineer ng DPWH. Pero hindi pa masabi nga ni Dizon kung hanggang magkano. Maglalabas na lang daw sila ng memo sa susunod na linggo. Sabi ni Dizon noong panahon ni dating DPWH Secretary Babe Singson, hanggang 50 million pesos lang ang kontratang pwedeng aprobahan ng isang district engineer at hanggang 150 million sa regional director. Pero sa hindi pa malamang dahilan, itinaas daw yan nung panahon ni dating Secretary Mark Villar at Manny Bonoan. Kaya ngayon, abot na hanggang 400 million ang kontratang pwedeng aprobahan ng regional director at hanggang 150 million naman sa district engineer. Kaugnay naman sa pahayag ni Senador Win Gatchalian na buwagin na ang DPWH, sabi ni Dizon, bigyan pa sila ng pagkakataon dahil marami raw silang gagawing reforma. Update naman sa bumigay na Pigatan Bridge sa Cagayan. Sabi ni Dizon, may tinatayo ng detour bridge katabi ng bumagsak na tulay para makatawid na ang mga sasakyan doon. Kaya raw itong matapos ng 2 buwan o 60 days. Higit doble daw ang kapasidad nito, 40 tonelada na kumpara sa 18 tonelada lang na capacity ng bumagsak na Pigatan Bridge. 140 meters ang haba nito, may 2 linya at may pondong 17.4 million pesos. Sa lindol naman sa Cebu, pinagmalaki ni Dizon ang mga itinayaw nilang tent city. 100 tents na raw ang naitayo sa Bugo at 66 tents sa Medellin. May kuryente na raw doon at may portable shower at comfort room. Narito ang bahagi ng press conference kanina tungkol sa road reblocking. Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? Diba? Well, siguro sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. Diba? Okay. Kasi pinagkakakitaan lang yun. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Correct? Okay. So, effectively now, I will be suspending all reblocking activities. Connie, sa susunod na linggo ay sisilipin naman daw ni Secretary Vince Dizon yung mga farm-to-market road. Makikipag-meeting daw siya kay Agriculture Secretary Chu Laurel tungkol dyan. Yan muna ang report. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Sa ibang balita, ipinababasura ng Office of Public Counsel for Victims sa International Criminal Court ang hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na indefinite adjournment ng paglilitis sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Sa indefinite adjournment, walang tiyak na petsa kung kailan gagawin ang pagdinig. Idinadahilan pa rin ng Duterte Defense Team ang umano'y humihinang kalusugan at memorya ng dating Pangulo kaya hindi siya makakaharap sa paglilitis. Para sa kampo ng mga biktima, hindi sapat ang mga dokumentong isinumite ng defense team para patunayang hindi kayang humarap sa paglilitis ni Duterte. Mahalaga raw na masuri na agad ang kalusugan ni Duterte para hindi na maantala ang confirmation of charges, hearing at mga susunod pang proseso. Ang mungkahi ng prosecution team, pumili ang pre-trial chamber 1 ng mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at behavioral neurology para suriin ang kondisyon ng dating Pangulo. Isinare ni
Media sa multimedia star Alden Richards sa Inyong Mare ang kanyang feelings sa nalalapit na pagtatapos ng Kapuso Dance reality show na Stars on the Floor. Parang of all the shows I've hosted, so far Stars on the Floor is the one that I'm so immersed with. Siguro kita naman kung paano ako nagsasasayaw doon pag in-on the spot ako ni Yan, di ba? But enjoy ko siya eh. I mean, what we have on cam and off cam, it gives me a better and deeper understanding of the art of dance. Dagdag pa ni Alden, natutuhan niya na ang sayaw ay isang form of storytelling. Thanks to Stars on the Floor ay mas naintindihan niya raw ito. Kamakailan, national winner ang Stars on the Floor sa Best Music and Dance Program Award sa 2025 Asian Academy of Creative Arts. Kaya naman, dapat abangan ang Ultimate Grand Dance Showdown ng Stars on the Floor sa October 18. Mga kapuso sa Mindanao, mag-ingat pa rin po sa posibleng aftershocks dulot ng magnitude 7.4 na lindol. Kung makaramdam po ng pagyanig ng malakas, abay mag-duck, cover and hold na. At kung ligtas naman, ay agad pong lumikas. Siyempre tayo ay sunod-sunod na nililindol. Kaya sabi ko nga, parang nasusubok yung ating mga practice, di ba, ng duck, cover and hold talaga. Dahil sa totoong buhay, hindi pwedeng magpanik eh. Oo, kaya dapat, Mare, no, yung disaster preparedness, dapat alam ng ating mga kababayan. Yes, oo. Tsaka muscle memory ang ating hinahabol dyan, kaya tayo nagpa-practice eh. Kaya wag mo natin pagsawalang bahala yan. Samantala, 7.4 na lamang po ang sinasabing lindol, binaba po muli ito. Tapos na ang tsunami warning rin, pero mainam na hintayin po ang abiso kung ligtas nang bumalik sa inyo po mga lugar. Lalong-lalo na dyan sa mga area na nakatira po sa Dalampasigan. Alam naman natin, pag coastal area, mahirap din talagang makahabol. Sabi nga, sa daluyong, hindi ba pag nandyan at malakas. 1 meter. Mataas-aas pa rin yun, ha? Kaya dapat yung iba talagang lumikas na, no? Sa ano pa lang. Yes. At saka nakikita natin itong mga estudyante, naku talaga alam natin yung nervyos. Lalo na sa ganyang kalakas na lindol. Sabi nga nila, yung iba hindi na makatayo eh. Di ba? Bukod sa nervyos. Nakakahilo rin Nakakahilo rin. At marami hong na-ospital. Kaya ingat po tayo at panalangin po natin na sana wala na hong madagdag pa doon sa mga sinasabing maaaring nasaktan, nahilo, at yung isang confirmation kanina na isa ho ang patay. Mag-ingat po tayong lahat. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.